Gusto mo kayo? Gusto mo? Masaya ba tayo ngayon? Masayang Yes, so excited natin na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen, praise God. Ang sa gawin ito, kapag siya pinagpapahan at talagang napakaganda na aking pakiramdam ngayon. Kaya ng Lord, na kahit ano man kung magsubukan tumagin sa buhay natin, ay hindi mo namin pigilan na ang sitwasyon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan, praise God. So bago po tayo magsimula, tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah, Jesus Lord. Ang maraming Diyos na makamulit sa lahat, Panginoon Jesus, Banal na Espiritu. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa ganito, Panginoon God, sa aming people sa araw na ito. Nakatuloy po rin mo pinigyan ko ng pagkakataon. Kami po ay nakakapuli na at sa mga Panginoon ng iyong mga salita. Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon God, at Lord, patuloy ang kumili sa aming mga buhay. Lord, ang iyong Banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumili tumali sa aming kadalitaan, Lord, at sa iyo, sa aming gagawin sa gabi ito, Panginoon, Lord, at sa iyong mga banal at tuloy na salita na iyahalin na ito, Panginoon God. Ikaw po pala siyang patuloy na ikiyo sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord, sa oras ito, sa iyong likod na nagalitin, Panginoon, itaso po ako, Panginoon, at patuloy na, Lord, wala ko lang kayo ng Lord, hindi ko po magagawa ito, Panginoon, at kung wala ang pagbuhay pagsama mo, Panginoon, God, nalilito naman, Panginoon, at siya patuloy na magbigay sa akin ang kaluluwa at Panginoon. Lord, maraming salamat at sa gabi ito, Panginoon. Siguro namin kakatiwala aming gagawin. Ikaw naman po, Panginoon, kung siya namin maitaas sa pagkalan na Lord, namin malaki na Lord sa aming gagawin. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, bago tayo simula, ay po muna i-declare sa Bisabay, Alam 4, 8-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to life, to set at liberty them that are loose, and to the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Praise God. So, ang topic po natin ngayon is all about love. So, gusto ko natin gawing illustration dito yung araw na kapuso dahil bukas po, February 14, sabi ko nila yung Valentine's Day. Although hindi naman po talaga natin sineselebrate, kumbaga Valentine's Day ay nakasanayan po ng marami. Pero kung ngayon po ng pag-ibig, sabi ko nila, ang February 14 daw, araw daw ng pag-ibig, pag-ibigan. Pero, para sa atin po bilang tayo yung mga Kristiyano, tayo yung mga nagtalita, alam natin ang pag-ibig ay hindi na po natin isi-celebrate sa isang beses sa isang taon, February 14. Kundi ang pag-ibig po ay araw-araw po natin dapat pinaparami sa bawat isa sa atin. Amen po. So, ano po ba yung una namin, gusto ko na kayo sabi, ano po ba yung unang pumapasok sa isip namin kapag narinig po namin ang Valentine's Day? Ang February 14. Ano po ba yung pumapasok natin? Heart's Day? Love? Flowers? Gifts? Chocolates? Love life? Kadate? Ako ba yung kadate dito? Yeah, so, marami po sa atin, ano po, madalas kapag yung Valentine's Day or yung unang February, ang unang-unang po natin naisip ay yung mga mahal natin sa buhay. Tama po? Yung aming mga relatives, yung aming mga magulang, yung aming mga asawa, boyfriend, girlfriend, at bago pa lang pumasok yung month ng February, excited na po tayo. Tama po? Sa iba po siguro, normal lang rin po sa kanila yung February 14. Pero mas marami ng tao na special dates kanila para sa kanila yung February 14. Lalo na po sa mga nag-iibig dyan. Amen po ba? Talagang excited po tayo. At talagang nag-iisip tayo at pinaghahandaan po natin kung ano po ba pwede natin ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Gastos tayo, mag-e-effort tayo. Siyempre gusto natin yung the best ang ibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero hindi po sa bawat isa sa atin, na madalas nag-e-expect
tayo sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Naalala niyo kaya ako, hindi mararamdaman kaya ako galing sa kanya. So gusto mo natin maramdaman natin yung na mahalaga tayo sa kanila. At gusto rin natin maramdaman yung love nila sa atin. Amen po ba? So ang tao kasi, lagi niyang naghahanap ng tao na paparamdam sa kanyang tunay na pagmamahal. Amen. Madalas po iba, hindi po namin agad pinaniniwalaan kapag sinabihan lang tayo na I love you, mahal kita. Masasabihin sa'yo, mahal ko ako, at hindi ko ramdam. So talaga kung mahirap yung magtiwala ang tao kung wala akong masamang gawa. Inatunan. Kaya sa gabi po ito, ang title ng pag-aaralan natin ngayon is The Greatest Love of God. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po na ang pinakadakilang pag-ibig, hindi po namin mahahanap, hindi po namin makikita, at hindi po namin matatagpuan sa ating kapwa. Kahit sino pa yan. Hindi mo masasabing pinakadakila at pinaka-the best yung pag-ibig mo. At yung pag-ibig na gagawin sa iyo ng kapwa mo. Even yung ating mga magulang, even yung ating mga relatives, mga family. Bagamat, iibigin at mamahalin tayo, pero iba pa rin po yung tinatawag ng greatest love of God na itinatawag po sa atin. Amen? Ngayon kami po, ito po yung nais ng Lord na iparapin sa akin. So, ang text po natin ngayon matatagpuan po sa aklat ng mga episode 3:18. Sabi po dito, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinilan ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. So, makikita po natin yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kataas ang matinding pag-ibig na ipinadala sa atin ng Diyos. Hindi kaya sumatin, hindi kaya pantayan, di naman ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po ba? So, meron po tayo dito mga halimbawa at tinatawag greatest love of God for us. Ano po ba yung mga tinatawag na greatest love of God for us? Number 1 po, unconditional love. Unconditional love. Walang kondisyon. Minahal po tayo ng Diyos, wala pong kondisyon yun. Minsan po kasi di ba ang tao, kapag nagmamahal, mamahalin kita pero dapat mahalin mo ako. Iibigin kita, pero kailangan ibigin mo ako ito. Mamahalin kita, pero pagsindihan mo ako. Ito yung kondisyon natin dalawa. So meron pong agreement. Pero yung tinatawag na greatest love of God, unconditional love. Wala pong nagiging kapalit. Amen po. Sa Romans 5:8, ganito po ang sabi. Ngunit ipinadala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating na mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan. So makita po natin yung napakamatinding pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po, inibig na po tayo ng Diyos noong tayo ay makasalanan pa. Amen? Ipinadama, ipinakita, at ipinahilig po sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat yung kanyang unconditional love for us. Samantala tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Wala pa tayong ginagawang tama, wala pa tayong ginagawang matuwid, wala pa tayong ginagawang mga bagay na mabuti at maganda para sa Diyos. Pero ang Diyos namin ang nasa langit na hindi namin nakita, pero makapangyarihan, inibig tayo. Hinayaan niya mamatay ang kanyang kaisisang anak sa krus. Ang kanyang only begotten Son, kung walang iba kundi si Jesus Christ, upang tubusin ang bayaran ng ating mga kasalanan. It means unconditional love. Tayo po isang bilang tao, mamahalin lang natin yung isang tao habang maganda o mabuti ang pinapakita sa atin. Pero kapag dumating po tayo sa point ng buhay natin, parang wala na siyang ginagawang mabuti sa atin, at wala na siyang ginagawang tama sa atin, parang tumatapag po yung ating pakikitungo at pagmamahal sa Kanya. Kasi nga po ang tao dapat lagi may kondisyon. Mamahalin kita, mahalin mo ako. Gagawin ka ng mabuti, gawin mo na ako ng mabuti. Aalagaan kita.
Pero, kailangan ipatawag mo sa akin ang concern mo sa akin. Pero ang Diyos, ibang klase ng kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Walang kondisyon. Amen po. So, maliwanag po ang lugar ng dakilang pag-ibig ng Diyos, yung tinatawag na unconditional love. At ito po yung nais na makita ng Diyos sa ating lahat bilang tayo po ay magkakapatid, magkakapamilya sa harapan ng Diyos. Na kaya namin abutin, kaya namin ibigin, kaya namin mahalin, kaya namin unawain ang ating mga mahal sa buhay. Kahit na wala siyang ginawang maganda, kahit na pangit ang ginawa niya sa atin, pero patuloy pa rin natin siyang unawain na abutin, mamahalin at nandun dapat po yung laging pagpapakumbaba. Pag-ibig po ay mapagpakumbaba. Gaya po ni Jesus, nandun na po siya sa piling ng Diyos na nasa langit. Pero dahil mahal niya tayo, bumaba siya dito sa lupa at nagpakababa para lang tayo abutin. Kahit hindi ko tayo karapat-dapat. Kaya yan po yung tunay na mga ng greatest love na walang ibang tayo gumawa niya. Walang ibang kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Sa yung number po, sacrificial love. One of the meaning of the greatest love of our God is about sacrificial love. Ang tunay kong pag-ibig na dakila, handang mag-sacrifice, handang magparaya, handang magbigay, handang unawa. Ito po ang tunay na nakahulugan ng greatest love. Pero ang pag-ibig po ng tao sa akin, sa panahon po ngayon, parang hindi po yata uso yung sacrificial love. Marami pong tao na ang gusto na lahat benefits, lahat blessings. Sa totoo lang po, hindi na po kaya ng napakaraming tao ang tinatawag na sacrificial love. Pero ang gusto kong makita ng Diyos, higit sa lahat sa atin, ay ito po yung mga bagay na ito. Na siya po yung unang gumawa, siya po yung unang nag-example sa atin. Sabi po dito, ang tao na sa loob ng tagumpay, katanyagan, kasaganaan, maraming pera, mayaman, ay marami pong kaibigan. At madami pong nagmamahal sa kanya. Pero kapag nawala na sa kanya ang lahat, wala na siyang influensya, wala na pong nagmamahal sa kanya. Kasi po sa mountain, meron pong motibo kaya lang siya minamahal. Pero iba po ang Diyos. Makikita mo namin sa John 15:13. Sabi mo dito, wala kang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Real love has no one done this to lay down one life for one friend. So, ang makakagawa ng puno, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga po sinabi sa John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit. Kaya ibigay niya ang kahit sa kanyang anak at hinayaan niya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas. At yung kamatayan po yun, kinakatayan po ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. Sinakripisyo po ng ating Panginoon ang kanyang sarili dahil mahal niya tayo lahat. Amen po. This is the one deepest meaning of greatest love of God, sacrificial love. Tayo po bilang tao na nagbabalik po ng pagmamahal sa Diyos, napakahalaga rin po na tayo ay magsakripisyo para sa Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa natin, minsan napapagod tayo, nahihirapan tayo, parang nagsasawa na tayo. At darating po sa tulog ng buhay natin na talagang ipapaisip sa atin ang kaaway na mapiliin tayo sa paglilingkod. Tingin mo na yan, wala kang mapapalasan. Mapapagod ka, mahihirapan ka, mapupugit ka. Gawin yan. Marami kang gusto sa iyo gawin kayo sa dyan. Ganyan po kami yung bulong ni Satanas. Pero alam niyo po, habang nagsasacrifice pa na tayo sa ating mga ginagawa para sa Panginoon, it is the greatest meaning of love para sa ating Panginoon Diyos. At ang Diyos po ang unang nasakripisyo para patunayan niya na takila ng pag-ibig sa atin. Kaya yung mga pinabalik po natin sacrifices, pagod, hirap, kuya, o ano mga kami na meron tayo na ibinibigay natin sa Panginoon. Yung ating lakas, talents, ability, resources, o ano mga meron tayo sa buhay natin. Lahat po yan wala sa Diyos. Kaya wala naman pwedeng ipagmalaki.
Ano po ngayon ang pwede natin gawin? Sama-sama po namin ibalik sa Panginoon ang pag-ibig na mayroong sacrificial. Kung ang Diyos po ay nagsakripisyo para sa ating lahat, why not? Tayo din po lahat ay mag-sacrifice para sa ating Panginoon na magpapahayag ng pagmamahal natin sa Diyos. Amen po ba? I-test tayo ng Lord kung gaano po natin na-prioritize yung sinasabi natin mahal natin ang Diyos. Hindi po sa mga salita, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Hindi po sapat. Kailangan meron po kaakibat na pagsunod with sacrificial love. Doon po nasusukat, doon po natin mapapatunayan sa harap ng Diyos yung love natin sa Kanya. Kahit ipagsigawan po natin ang paulit-ulit na mahal natin ang Diyos, hindi po yun ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan po ng Diyos sa atin ay yung puso natin na handa tayo sumunod kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung kung ano yung gusto natin. Amen po? Wala po tayong pagmamalang sa Diyos. Kapag dumating po tayo sa point ng buhay natin na sinasabi natin na pagod na tayo, nagsasawa na tayong maglingkod, pagod na tayo sa mga ginagawa natin para may Lord o ano naman, nagmamalang tayo sa Diyos. Tandaan po natin na hindi po walang nakalaan ng sakripisyo, buhay, pagod, kailangan, yung halaga ng ating Panginoon sa Kristo na isinubo sa lupa para lang pahirapan, patayin, alang-alang sa ating lahat. Para po patunayan ng Diyos na mahal po tayo ng Panginoon. Wala po yung katapat na kabayaran. Kaya lahat po ng ating gagawin, pagsunod, paglilingkod, pagmamahal sa Panginoon, hindi po natin pwede ipagmalang sa Diyos. Ayan po. So yung number 3 po, comforting love. Yung pag-ibig na may kapanatagan, kaaliwan, kasiglahan. Yan po ay mararanasan po natin. Hindi po sa ibabaw ng mundo, hindi po sa mga tao na sa paligid natin, kundi tanging sa Diyos lamang po na tumawag at nagpadama sa atin. Na tumawag at nagpadama ng dakilang pag-ibig sa atin. Sa Diyos lang po natin mararanasan ng kapanatagan, kapayapaan at kagalakan. Amen po. Kaya sabi po ni Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasayan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kung sabi ko, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod na, kayong lahat na hirap na, kayong lahat na bigat na sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay at makakaranas kayo ng kapahingahan. Kaya po mga kapatid, napakasarap po ng karanasan ng bawat isa po sa atin yung tinatawag na comforting love comes from our God through our Lord Jesus Christ. Sabi po ng Lord, iba po yung kapayapaan na inutunan sa atin ng sanglibutan kaysa kapayapaan na ibibigay niya po sa atin. Tignan niyo po yung alak. Meron pa po dito kabarik ka. Ang ganayon. Wala na ito. Amen. Praise God. Lahat po yung sinukuha natin sa Lord. So yung alak, habang nagiinom ka ng mga tao, nagkawekuhan, nagtatawanan, nagbiruan, yes, may kapayapaan po dyan. Pero kapag tapos ng inuman, kinabukasan, ang bigat. Bakit? Masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, masakit yung bulsa mo. Kaya ako napapabayaan kasi may hangover ka. May kapayapaan pero panandalian mo lang yung mararanasan. At tama po sa akin ng Panginoon, iba ang kapayapaan dulot ng mundo kaysa kapayapaan ibibigay niya sa atin. Amen po. So ako rin po, naranasan ko rin po sa buhay ko, yung mga panahon na as in, malayo po talaga ako sa Lord. Yun, wala ko church, talagang napalayo po ako sa Lord. Ginagawa ko po kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin, kung saan ako masaya, kung saan ako comfortable. Noon, isa sa mga kaligayahan ko, ayun, mag-video okay, kasama mga friends, insan, may buti sa lamesa, RH pa. Yes, masaya, happy. Ang nakainom, kinabukasan, hindi makakapasok dahil may hangover. Sakit pa po sa ulo. Then may trabaho ka, kumikita ka, pero minsan hindi pa rin sapat. Parang laging may kulang, parang laging may hinahanap. At pagdating ng oras, kahit may problema,
Pakiramdam mo parang ang gulo ng buhay mo. Stress. Tapos, mga tao inaasahan ng tutulong sa'yo. Yun, kakalimutan ka, iiwanan ka. Ouch! Ay naman. Pero kayo, praise God. Salamat sa Panginoon kung tayo na isinumulo sa Lord. Lahat ng iyon. At nag-decide po ako na magbalik na sa Lord. At alam ko, ibang-iba yung joy na ibigay sa akin ng Lord. At sa family ko. Wala man po kami pumapasok na income araw-araw. Pero yung kapayapaan at kalagalahan na nagmumula sa Panginoon ay patuloy po namin nararanasan. At isa na po ito, matinding kayamanan na pwede ko ipagmalaki sa buhay ko dahil po yun sa aming Panginoon. Yes, minsan po, may mga pagsubok na dumarating, pero dahil sa Panginoon, napagdadalupayan dahil nandun po yung kagalahan, kapayapaan, at kalagalan ay pinibigay sa akin. And this one of the meaning of grace love of God is comforting love. Kaya ang matatawag ng pinaka-safe na lugar ay sa presensya ko ng ating Panginoon. Sa dakilang pag-ibig ko ng ating Panginoon. Sa pinalawangin at manatili tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos ang matatanggapatuloy natin yung tunay na kapayapaan, panatagan, kagalahan at yung tunay na buhay. Kaya tama ko sinabi ng Panginoon, kapag po sa Diyos ka lumapit at tiwala at ikaw ay sumunod sa Diyos, ano bang sitwasyon ng buhay mo? Hindi ka man mayaman sa mga material bagay. Iwanan mo na ang mga tao sa paligid mo. Ang mahalaga, mayroon tayong greatest best friend na walang iba. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pinapabayaan. Walang iba kundi na ating Panginoon. So, number 4, correcting love. Ang dakilang pag-ibig po ng Diyos ay nagtutuwid, nagtuturo. Hindi po tayo itinotolerate sa mga bagay na tayo ay gumagawa at nagpapatuloy sa mga mali at sa kasalanan. Ang sabi po na sa Bible, isang po masakit ang pagtutuwid ng Panginoon, pero ito po pala ay part ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po sa Maya 3:19, sinasaway ko, pinapahalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka, pasiglahin mo, kalimura mo yung kasalanan. Kaya kapag po pala may mga tao na tinuturo rin na tuwid tayo, magpakorek po tayo, at magpasalamat po tayo. Bakit? Kasi ibig sabihin po nun, mahal po tayo nila. Pero kapag po yung mga kaibigan natin, or sino man at hinahayaan na tayo sa mga mali natin ginagawa, hindi po tayo po mahal nun. Ibig po ba? Isa lang, po kasi, may mga tao ayaw magpatuwid. Ayaw po nang tinuturuan. Pero ang tunay ko pala natin ng pag-ibig, nagsasaway at nagtutuwid. At mahalaga po na marunong din tayo tulungan ng pagtutuwid sa ating ng Panginoon. Ang sabi po, those who I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. So wag po tayo magtatampo sa Diyos kapag tayo ay disiplina at tinuturuan ng Diyos. Huwag din po tayo matigas sa Panginoon kapag itinutuwid tayo. Alisin po natin ang pagiging mag-pride. At yung pagtanggap po namin ang pagtuturo at pagtutuwid sa atin ay nagpapakayag dito ng pagsunod at pag-ibig sa atin ng Diyos. Bilang pangangalan ng kaya po, kung sinasabi po natin ang mahal natin ng Diyos, magpapakorek po tayo. Magpapaayos at magpapabago po tayo sa Lord. Kung may mga kamalian lang tayo, minsan po kapag may mga bagay na nangyayari hindi maganda sa atin, isipin po natin kaagad, ano kaya yung nagawa kong mali? Baka ako ay dinidisiplina ng Diyos or baka ay inaayos sa akin ng Lord. Amen po. Kaya, merong hindi magandang, kapag meron po mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, i-evaluate natin. Baka meron tayo nagagawa na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Mahalaga po na kung bago tayo lumapit sa Panginoon, usapin po namin ang Lord. Hingin po namin at ipanggawa sa atin yung mga bagay kung saan tayo nagkamali. At isuko po namin sa Lord yung mga bagay na dapat namin isuko sa Panginoon. At magpawayos po tayo sa Panginoon. So, ang halaga po na makawaan po natin, kaya po tayo inutuwin, kaya po tayo inutuwin na disiplina ng Panginoon dahil iniibig niya po tayo. Hindi niya nais na magpatuloy tayo sa mali at sa kasalanan dahil ayaw niya tayo makahamak.
Amen po. So, number 5 na po. Everlasting love. Ang tunay kong dakilang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Eternal forever. Isa po ang tao ang maling ka lang habang sexy ka, habang macho ka, habang meron kang ibibigay. Habang maganda ka lang, habang curly ka lang, habang mayaman ka lang, may hangganan po. Ang kagandahan at kagawuhan mo lilipas kapag kumanda ka. Ang kayamanan, nauubos, at lahat ng bagay dito sa mundo lilipas. May hangganan. Tell you, this love of God, eternal forever. So, yan po yung kaibahan ng tinatawag na greatest love of God. Ang pag-ibig po ng tao ay may hangganan. Maraming bagay na pwedeng makapagpasira, maraming pwedeng makapaghiwalay. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay pang-walang hanggan. At walang pwedeng makapaghiwalay. Sabi po sa mga taga-Roma 8:35, sino ang mga maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang guluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganin o kamatayan. Dahil sa Roma 8:38, sapagkat nakitiyak kung walang maghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito po yung pag-ibig inilala ni Apostol Pablo, sapagkat isa po si Apostol Pablo sa mga disipulo ng ating Panginoon at napakatindi po ng kanyang pagmamahal sa Panginoon dahil naunawaan po niya kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos ay pinadala sa kanya. Na kahit siya po ay napakasama, inuusig po niya yung mga naulang mga mananampalataya niya. Pero ipinadala sa kanya pag-ibig ng Diyos na walang katulad. Kaya binabalik naman po ni Pablo sa Diyos. At sa kanya pong pagmamahal sa Diyos, siya po ang nagsabi sa Roma 8:38-39. Sabi po dito, sapagkat natitiyak kung wala kang maghihiwalay sa akin sa kanyang pag-ibig, dahil ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan, ang alaliman o alintang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Praise God. Makikita po namin na merong tao na nakakilala sa Diyos, merong nagdiktor nakakilala sa Diyos. Naunawaan po niya kung paano po niya ibabalik ang matinding pag-ibig ng Diyos na naranasan niya. Wala po pwedeng maghiwalay sa pag-ibig niya sa Panginoon. Kamatayan, kahirapan, kadustaan, wala. Wala po pwedeng maghiwalay. Kaya ngayon kasi Pablo ay ikinulong. Pinagutan ang ulo, lahat po yung tinanggap niya dahil mahal na mahal po niya ang ating Panginoon. Ganun din po sa atin, habang tayo po ay mabubuhay dito sa mundo. So ito rin po pala yung dapat natin maging principle natin na hindi lang po natin dapat binabanggit o sinasabi na mahal natin ang Diyos. Tapos may kasamang gawa. Dapat may kasamang gawa. Kapatunayan po natin na mahal po natin ang Panginoon. Amen po ba? So bilang application po, sabi ko sa 1 John 4:11 and 12, ang mga minamahal, dahil ganoon kalakila ang mag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kaya may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit tayo ay nag-iibigan na sa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sabi po, kung tayo ay mag-iibigan, magmamahalan, mag-uunawaan, magpapatawaran ng tutulungan, tunay nga po nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig po natin sa Diyos. Dahil kung gaano po tayo inibig ng Diyos, nag-iwan po siya ng isang halimbawa na dapat po natin tularan. Sabi ko kanina sa 1 John 4:11, mga minamahal, dahil ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Dahil po sa nakilang pag-ibig na ipinaraman sa atin ng Diyos, kais po ng Diyos sa atin na magmahalan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Nais po ng Diyos na ipagabatid po natin sa ating mga kapatid o sa ating kapwa yung pag-ibig na
pinaranas sa atin ng Panginoon. Pagmahalan, pag-ibigan, pag-unawan, pagkakawaran. At kung gagawin po namin ito, ang Diyos po ay suma sa atin. At nahahayag din po yung pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang sabi nga po, kung yung ating kapatid na nakikita natin, hindi natin kaya mahalin paano po natin iibigin ang Diyos na hindi po natin nakikita. Kaya ako sabi sa John 1 John 4:12, kailan ay wala kang tao nakikita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan na sa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya kung yung ating po kapatid na ating nakikita, kahit po yan ay isa rin masaway, kahit po yan ay ginagawa ka ng bagay o hindi maganda, pero inuunawan natin, inaabot, pinatatawag natin, sinusuklian pa rin natin ang mabuti at pag-ibig. Mas magagawa po natin mahalin at umingin ang Diyos na hindi nakikita. Amen po. So, tandaan po namin na ang Diyos po ay pag-ibig at ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Kaya marapat na po na tayo lahat ay pag-ibigan at pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. At tunay po, ang pag-ibig ay walang kondisyon, walang anumang hinihintay na ulit. Kung tunay na ang pag-ibig natin sa Diyos, na magagawa po natin mahalin at umigit kahit ang mga tao hindi ka mahal-mahal at hindi ka ilig-ilig. Amen po. At mapapakalan po natin ang Diyos sa buhay ng sa bawat isa po sa atin. Amen po. Ang Diyos po mapagpala sa ating mga manalaguhin sa salita. Sige po tayo po natin.